Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa mga nakikinig ng aking morning devotion. Ako po ay merong tatalakayin ngayong gabi nito. Naway mapakinggan po ninyo at magsig sa isipan ninyo itong mga verse na babasahin ko. Medyo matagal-tagal na rin kung hindi na ulit ang aking morning devotion. Naisa ka-apat na po, tatlo na po tayo na pagbabahagi ng morning devotion. Ang talata po na ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa aklat ng 1 Timoteo chapter 4 verse 7 hanggang 1 Timoteo chapter 4 verse 8. Sorry po. Chapter 1 Timoteo chapter 4 verse 16. Ito po ang sinasabi ni 1 Timoteo. Huwag mong pagaksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip pagsumikapan mong maging kaDiyos. Sa pangalawang verse ng 1 Timoteo chapter 4 verse 16, pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Biro mo, sa pakikinig lang, maliligtas ka na. Depende sa pinakikinggan mo. Kung ang salita ng Diyos ang iyong napapakinggan at pinagmimilayan mo, pinag-aaralan mo, at lagi mong binabasa at pinakikinggan, sigurado ako, narito po ang maikling pagninilay batay kay Timoteo. 1 Timoteo chapter 4 verse 4 and 7. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. At ang tamang pagtanggap nito ng may pasasalamat ay nagbibigay ng karangalan sa Kanya. Sa mundo puno ng iba't ibang paniniwala at katuruan, tinatawagan tayo na maging matatag sa pananampalataya at umiwas sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang makadiyos na pamumuhay ay hindi lamang isang gawain, kundi isang disiplina na kailangan ay ibayuhin sa araw-araw. Pinakikita rin dito na bilang mga tagasunod ni Kristo
may tungkulin tayong ituro ang katotohanan, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa ating mga gawa. Ang ating pamumuhay ay dapat magpakita ng kabanalan na nagmumula sa tunay na relasyon sa Diyos. Sa buhay pananampalataya bilang mga anak ng Diyos, hindi lang po sa sinasabi natin, kailangan yung mga bagay na sinasabi natin ay kakibat ito yung paggawa. Sabi nga po sa banal na kasulatan, ang pananalig na walang kalakip na gawa ay patay. Kaya tayo manampalataya na may gawa. Ginagawa natin ito hindi para magpasikat, magmagaling, magpakita, kundi ginagawa natin ito bilang anak ng Diyos at magpagamit tayo sa Diyos. Ang buhay ay napakaiksi lang. Maraming bagay na nangyayari sa buhay natin na minsan hindi natin alintana na biglang darating na yun na pala ang katapusan ng ating buhay. I-apply ko po itong ating binasa maging mapagpasalamat sa lahat ng biyaya ng Diyos sa halip na magreklamo o maghanap ng kakulangan. Ugaliin magpasalamat sa lahat ng bagay, malaki man o maliit. Ang panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos ay mahalaga upang may pakita ang pasasalamat sa Kanya. Number 2. Ang unang binasa ko po ay number 1. Sorry. Pagtuunan ng pansin ang makabuluhang bagay. Iwasan ang chismis, sabi-sabi, o mga bagay na walang kabuluhan na maaaring magpahina sa pananampalataya. Sa halip bigyan ng oras ang pagbabasa ng Biblia na tulad nito. Pagninilay, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pangatlo po, sanayin ang sarili sa maka-Diyos na pamumuhay. Ang kabanalan na hindi madali. Ito ay nangangailangan ng disiplina. Maglaan ng oras para sa personal na panalangin. Pagsamba at paggawa ng mabuti sa kapwa. Gawin ang mga ito hindi bilang tungkulin, kundi bilang paraan ng pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Last number po ng aking pag-apply sa mga binasa ko. Maging mabuting tagapagturo na pananampalataya.
Hindi mo kailangan maging pastor o leader ng simbahan upang magturo. Sa simpleng pagbabahagi ng iyong karanasan sa Diyos at sa paraan ng iyong pamumuhay, maaaring may pakita ang liwanag ni Kristo sa iba. Salamat po sa Diyos kahit paano pinakapagbabahagi ng salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon na binigyan ako ng pagkakataon na may bahagi ko ang kanyang salita at binibigyan niya ako ng kaliwanagan upang may paliwanag ko kahit naman lamang sa kapirasan. Hindi naghahanap ng Diyos ng perfect. Hindi naghahanap ng Diyos ng magaling. Sapat na sa Kanya yung buhay mo ay nagagamit ka sa kahit sa maliliit na paraan. Tulad ko, kahit bago-bago pa lang ako nag-aaral sa Bible School, yung mga bagay na natututunan ko ay aking ibinabahagi, hindi ko sinasarili. Kapag may nagtatanong sa akin, kahit pa paano meron akong may isasagot. Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi ano ba yung alam ko sa Bible? Wala akong masyadong alam sa Biblia. Pero talagang ang Diyos ay tutulong kapag nakita yung desire ng puso mo na gusto mong magpagamit at gusto mong gumawa ng paraan para may bahagi mo yung mga salita niya. Ang paalala ng Diyos ay simpleng ngunit malalim. Kahit na maliit na salita, malalim ang kahulugan. Tulad ng ginagawa niyang patalimhaga pero malawak ang kahulugan. Pero kung iintindi mo at uunawain mo at pag-aaralan mo at i-research mo, maiintindihan mo ang mga salita kanyang sinasabi. Ang ating pananampalataya ay dapat makita sa ating pasasalamat. Pagtuturo ng katotohanan at pamumuhay sabat na banal sa bawat araw. Tanungin natin ang ating sarili. Paano ko may papakita ang kabanalan ng Diyos sa aking buhay ngayon? Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa tatlong mahalagang bagay. Ito'y aking pinag-aralan, in-research, bago ako magsimula ng ganito. Ang sabi sa una ng talatang ito ay ang pagiging mapagpasalamat at pagtitiwala na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Ang tungkulin ng bawat isa na magturo ng tamang aral na nagmumula sa pananampalataya. Hindi mo magagawa ang mga ganitong bagay kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Hindi pwede natin dayain ang ating sarili na nagsasalita tayo pero hindi naman tayo nananampalataya sa Kanya. Alam ng Diyos yun. Maliligaw ka.
at walang direksyon ang iyong sasabihin kung wala kang pananampalataya at pananalig sa Kanya. Pangatlo, ang paglayo sa mga bagay na maaaring magpahina sa ating pananampalataya at pagsasanay ng sarili sa kabanalan sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita rin nito na bilang mga tagasunod ni Kristo, may tungkulin tayong ituro ang katotohanan. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa ating mga gawa. Ang ating pamumuhay ay dapat magpakita ng kabanalan na nagmumula sa tunay na relasyon sa Diyos. Misa dumarating sa atin, lalo na sa pamilya. Akala ninyo hindi na darating sa pamilya yung hindi na kayo magkakasundo, magkakaroon kayo ng pagtatalo, hindi na magkaunawa ng bawat isa. May nagsasabing mali ka, may nagsasabing tama ka, may nagtataka sa sinasabi mo na akala mo ito ang tama, na sinasabi yun ang mali, hanggang nagkakanya-kanya na kayo na puro-puro. Pero isang bagay lang na gusto kong ipakita sa mga ganong pamilya. Kailangan lang magkaroon ng pagkakaisa, hindi pagtatalo. Pagkakaisa at unawain ng bawat isa. Walang nakahihigit, walang magaling, kundi maging pantay-pantay. Ano man ang kinabibilangan mo sa lipunan. Napakahirap. Minsan tayo, pagka tayo na yung mapera, tayo na yung meron, dumarating sa puntos na kapag humingi ka, nag-demand ka at hindi binigay, masama na yun. Doon sa tao yun. Dapat unawain pa rin natin. Kasi kung di natin tatapunan o babatuhan ang pag-unawa, hanggang tamnan na lang ang puso natin ng sama ng loob, magkasama ng loob. Hindi maganda yun. Ginugulo ng kaaway ang magandang relasyon minsan ng pamilya. Yun ang bahagi ng binasa ko. Ang paalala ng Diyos ay hindi na dapat humanto sa pagtatalo, kundi bigyan natin ng sapat na pang-unawa. Meron lang akong ibabahagi sa inyo na tungkol nangyari sa buhay ko. At hanggang ngayon ay nangyayari sa buhay ko. Then came the morning that sealed the promise. Dati, Buried body nung ako'y
nag-iisa. Sobrang balisa ako. Laging may takot sa buhay, pangamba at alalahanin. That's good news. Sing that again. Kung minsan, sinasabi ko sa sarili ko, parang ayoko nang lumabas ng bahay. Itong kinakwento ko, ito ay nung wala pa ako sa Panginoon. Oo. May konting pera ka, may hanap buhay ka, may negosyo ka, at kilala ka. Kilala ka. Napakaraming kaibigan, at napakaraming pinagkakaabalahan. Hindi pala doon natatapos yun. Ang sabi nga ng sa aklat ni Jeremiah, babasahin ko lang po yung aklat ni Jeremiah. Ito ang lagi kong binabasa araw-araw, yung paborito kong verse sa Old Testament, sa aklat ng Jeremiah. Ang sabi niya dito, Jeremiah chapter 1 verse 4. Sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremiah, bago kita inilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Kung baga sa kwani, nasa tiyan ka pa lang ng iyong mga magulang, may plano na ang Diyos sa'yo. Ako hindi ko akahain. Nadarating sa akin ang panahon nito. Na magkakaroon ako ng hilig magbasa ng Biblia. Kaya yan ang pinasasalamatan ko sa Diyos. Kaya yung verse na yan, paboritong paborito. Sabi ko kay Lord, Lord, alam ko hawak mo ang panahon. Pero tinanong ko siya, matanda na akong tinawag ko. Yun ang sinabi ko sa kanya. Pero sinabi niya rito,
Sumagot ako, Panginoon Diyos, hindi po ako magaling magsalita dahil bata pa ako. Pero sinabi ng Panginoon sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa, kinakailangan pumunta ka saan man kita subuhin. At sabihin ang anumang pinasasabi ko sa iyo, huwag kang matakot sa mga tao sapagkat ako'y kasama mo at tutulungan kita. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kalakip ng awitin. Wala pala sa edad ang pagtawag ng Diyos. Yan pala'y panahon. Dahil hawak niya ang panahon. Lamang sa libong buhay. Manalangin tayo. Kakain sa'yo. Ama Diyos ka manalo kapangyarihan sa lahat. Ako'y nagpapasalamat sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay ko. Ilalaan bawat saglit Ikaw upang ibigin ka ng ang may kagustuhan ng lahat ng kapay na nangyayari ako sa buhay ko. gaya ng Ito'y kinahihintulutan mo para maranasan ko. Pero nagpapasalamat po ako. alon ang Salamat po sa pagtawag mo sa akin. Salamat po, Ama, sa pagbabago ng buhay ko. gaya ng Salamat po sa pagtuturo mo sa akin ng iyong mga salita. Unti-unti mong binabago ang aking buhay. buhay sa'yo magmamahal Naman, sa habang tulungan mo po. natatanging kayamanan ko'y ikaw Na masunod ko ang iyong kalooban. Huwag Hindi ang kalooban mo. tayo Pagharian mo ang buhay ko. Tulungan mo ko makapagbahagi ng kabutihan sa ating mga kapatid at sa iba. Tulungan mo ko na makatulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ama, ikaw ang lahat ng pinanggagalingan ng pangangailangan ng tao. Ipagkaloob mo ko sa amin, Ama, kung ano ang bagay na makakatulong sa amin. Hindi lang material, kundi pati na spiritual na buhay. Pagyabunin mo sa aming isipan at puso ang iyong salita. Pag-usbungin mo sa aming mga puso ang iyong mga salita upang maranasan namin at maramdaman namin ang iyong banal na espiritu. Lord, hindi sapat yung manalangin namin. Hindi sapat yung pagpapasaling ng Biblia. Kundi, Lord, magamit mo kahit sa maliit na bagay ang aming buhay. Ikaw lamang po ang nakakaalam at nakababait na lahat kung ano ang mangyayari at magaganap. Kaya sa iyo po, Ama, pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Sa iyo po ibinibigay ang pinakataas ng uri ng pagsamba, ang papuri at pasasalamat at pag-awit ko sa iyo, Ama. Ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat na tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming sinasamba at pinaglilingkuran magmula noon hanggang ngayon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig. Bigyan mo po sa kanila ang kalakasan ng katawan at kagalingan ay kung sino man po ay may karamdaman, pagalingin mo po sila, Ama. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, Ama. Tulungan mo po sila. Nawin maranasan nila ang tulad ng nararanasan ko. Ang pinakamasarap na maranasan ay ang kagalakan sa puso. Mawala man ang mga bagay dumarang kama sa mga pagsubok, ang puso mo'y nagaganap. Hindi kayang daigin ng mga pagsubok at mga problema kapag ang puso mo'y nagagalak ng pinanggagalingan ay ang ating Panginoon Jesus. Maraming salamat sa buhay na binigay sa akin. Kahit ako'y nag-iisa,
Hindi ko naramdaman ng malungkot, hindi ko naramdaman ng mag-isa, hindi ko naramdaman na nag-iisa ka, at hindi ko naramdaman ang kakulangan. Maraming salamat. Salamat po sa iyo at lahat. Nagpapurihan naman. Amen. Dito po natatapos ang aking pagbabahagi ng morning devotion ko. Pang-ika-apat na tatlong pagbabahagi ko na po ito ng morning devotion. Ang puso ko ay sa'yo Masaya ako magmamahal. kasi nandito siya. Sana kayo rin. Maraming salamat sa mga member ng God's Love and Prosperity at sa mga kapatid ko sa Family Natividad at sa iba pa. God bless you all.